Lahat ng estudyante ay dismayado kay Jinsok dahil sa napaka-arrogante nito at tanga. Pumunta sila sa labas at sinabi sa mga estudyante na sundan sila. May mga bangkay sa buong lugar, at iniisip ni Songwoo na mga goblins ang gumawa nun. Nakita ni Hanho ang isang grupo ng mga nakaligtas sa daan. Madaling masasabi ni Songwoo na ang mga taong ito ay nakipaglaban at nakaligtas sa mga goblins, at mayroon silang kaunting karanasan sa labang ito. Kilala ni Jinsok ang leader ng grupo ng mga nakaligtas. Ang kanyang pangalan ay si Taesong Park, at siya rin ang presidente ng Student Council. Sinabi ni Taesong sa mga estudyante, lalo na kay Songwoo, nakipaglaban din sila at nakaligtas sa mga goblins, at masisiguro niya ang kanilang kaligtasan kung magkakasama sila. Pero parang may lihim itong motibo. Sinabi niya kay Songwoo na maaari rin siyang sumama sa kanyang grupo kung sisirain niya ang lahat ng skeleton na kinokontrol niya gamit ang kanyang skill class, dahil sa tingin niya ay katakot-takot ang mga ito at maaari silang maging banta sa iba pang nakaligtas. Ngunit nakialam si Jisoo Yoon at sinabihan si Taesong na nakakabweset ka lang, at ayaw nilang sumali sa kanyang grupo. Sinabi rin niya sa lahat na si Taesong ay isang hipokrito at nilustay niya ang pera galing sa student member fee sa kasagsagan ng festival, at sa pagsasagawa sa pagtatanghal at mga kaganapan at mga resibo nito. Si Jisoo Yoon mismo ang nag-report sa kanya sa website ng universidad. Napahiya si Taesong matapos itong marinig. Umalis sila Jisoo Yoon kasama ang mga kaparty niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magsabi si Jisoo Yoon ng higit pang mga detalye tungkol sa mga party member ni Taesong. Si Taesong pala ay isang rich spoiled kid, at dati niyang sinasamantala ang mga babae. Ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay inabuso rin niya. Kaya naman alam niya ang totoong ugali ni Taesong. Nagalit si Hanho matapos marinig ang tungkol sa tunay na katangian ni Taesong. Iminumungkahi ni Songwoo na dapat nilang tahakin ang daanan sa burol upang makalabas sa campus. Mas kakaunting halimaw ang naruroon dahil kaunti ang aktibidad ng mga tao sa lugar na iyon. Sa kanilang paglalakad, nakakita sila ng isang orc, na mas malaki pa sa boss ng goblin. Matapos silang makita, ang orc ay gumawa ng malakas na sigaw at tumalon patungo sa kanila ni Songwoo upang salakayin sila. Medyo excited si Songwoo dahil nakahanap na siya ng bagong material para sa mga skeleton. Ang orc ay napatunayang medyo malakas, at malapit na niyang tamaan si Jisoo Yoon, ngunit isang goblin skeleton ang nagligtas sa kanya at namatay doon. Inatake ng one-armed skeleton warrior ang orc, at ang orc ay tumanggap ng napakalaking damage dahil sa epekto ng 88% blade damage ng one-handed sword warrior. Sila Songwoo ay pumunta sa kagubatan, at ginamit niya ang kanyang mga skeleton upang maging bitag sa orc. Kapag hinahabol sila ng orc sa kagubatan, pinapatamaan ito ni Hanho at ng mga skeleton ng mga lumilipad na kutsilyo. Na-manage ng orc na maiwasan ang ilang mga kutsilyo. Sinimulan niyang basagin ang mga skeleton, ngunit maraming mga bangkay ng goblin sa paligid, at kayang mag-summon ni Songwoo dito ng paulit-ulit hanggang sa maubusan siya ng mana. May dalawang skeleton ang humawak sa mga braso ng orc. Si Songwoo at si Jisoo Yoon ay umatake sa orc, at nagawang laslasin ni Jisoo Yoon ang binti ng orc, at ang isang braso nito ay pinutol ni Songwoo. Tinapos ito ng skeleton warrior ng isang saksak ng espada sa leeg. Nakatanggap ang party ni Songwoo ng 110 gold para sa pagtalo sa Orc Patrol Leader. Ang Orc Patrol Leader ay medyo mas malakas kaysa sa mga normal na orc. Sinubukan ni Songwoo na gawing isa sa kanyang mga skeleton ang Orc Patrol Leader, ngunit nabigo siyang gawin iyon dahil sa mababa pa ang kanyang summoning level. Na-recover na ang nawalang mana ni Songwoo, kaya ginamit niya ang kanyang Great Bone Weapon skill sa bangkay ng Orc Leader para gumawa ng ilang low-level bone club. Pinigyan niya ang kanyang mga skeleton ng mga bone club para ma-reach ang 5-member synergy na may parehong mga sandata para makakuha ng karagdagang buffs. Ibinigay ni Songwoo ang espada ng one-armed skeleton warrior kay Hanho at sinabihan siyang ibalik ang espada sa skeleton warrior kung kinakailangan. Pagdating nila sa entrance, muli silang nakakita ng isang nakaharang at may mensahe, na nagsasabing kailangan nilang talunin ang boss monster sa loob ng 8 oras. Kung mabibigo silang gawin ito, mas lalakas ang mga halimaw sa lugar. Isang mensahe ang nag-pop up sa harap nila, na nagsasabing sa isang unit ng orc magsisimula ang kanilang panghahan,
at kailangan nilang pumili ng angkop na lokasyon upang labanan sila. Kadalasang ginagamit ng mga orc ang kanilang pang-amoy upang subaybayan ang kanilang biktima. Nangangahulugan ito na kung mas maraming tao ang mayroon sa isang party, mas malakas na unit ng orc ang ipapadala upang patayin sila. Mukhang medyo safe ang party ni Song-woo dahil may 3-member party lang, at mas mababa ang challenge na makukuha nila kumpara sa grupo ni Taesong. Bigla na lang silang nakarinig ng hiyawan mula sa grupo ni Taesong. Mukhang nakuha nila ang atensyon ng mga orc dahil sa dami nilang survivors. Nagsimula na rin ang unang pag-atake sa grupo ni Song-woo, at parang 5 orc lang ang kailangan nilang alagaan. Hindi nagtagal ay nakita nila ang 5 orc na tila naghahanap sa kanila. May ideya si Song-woo na maglagay ng bitag gamit ang mga walang laman na sasakyan at ang kanyang mga skeleton. Nang makalapit ang mga orc sa mga sasakyan, sinimulan silang pagtawanan ni Han-ho sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila ng mga sakam na baboy ramo. Ang mga orc ay nagalit at nagsimulang sumugod sa kanya. Nang ang mga orc ay nasa paligid na ng mga inabandunang sasakyan, ang mga skeleton ay sepresang umatake sa kanila gamit ang kanilang mga club, at sila ay na-knockout dahil sa synergy effect ng mga club. Tinapos ni Song-woo ang mga Natamba na orc ng mabilis. Nakatanggap sila ng kabuuang 231 gold para sa pagpatay sa 5 orc hunters. Nakatanggap din sila ng karagdagang award na 100 gold para sa pagtapos sa first wave ng pag-ambush. Nag-level up si Song-woo sa level 4, at pumili siya ng isang random card na nagpa-increase ng kanyang maximum na bilang ng mga skeleton ng 2. Ngayon ay maaari na siyang magkaroon ng kabuuang 7 skeletons ng sabay-sabay, ngunit ang kanyang mana capacity ay nasa 50 pa rin. Nakatanggap din si Han-ho ng isang high-speed stabong skill, na magagamit lamang niya sa dagger. Nagpakita si Jisoo ng strength card at nakakuha ng 2 stat point. Medyo lumakas ang pakiramdam niya kumpara kanina. Sinabi ni Song-woo kay Han-ho na ibalik ang espada sa one-armed warrior skeleton dahil ngayon ay kailangan ni Han-ho na gamitin ang dagger upang ganap na mamonopolize ang kanyang kakayahan. Sa daan, nakita nila ang 7 orc hunters na umaatake sa isang bus. Ang mga tao sa loob ng bus ay lumalaban gamit ang sibat, ngunit hindi nila mapipigilan ang mga orc ng ganito ng pangmatagalan. Iminungkahi ni Jisoo na aatakihin nila ang mga orc mula sa harapan habang aatakihin din ng taong may sibat mula sa likuran. Pero duda si Song-woo kung makikipagtulungan sa kanila o hindi ang nasa loob ng bus. Nagsuggest siya ng bago, ng mas magandang plano. Sa loob ng bus, 2 tao ang dumedepensa na ang isa ay may sibat, at ang isa ay may shield at espada na sinusubukan ang kanilang makakaya upang palayasin ang mga orc, ngunit tila sila ay natatakot. Samantala, isang kotse na may mga skeleton ang bumangga sa mga orc. Sinimulan ng mga skeleton ang pagmasaker sa mga orc. Ang mga nakaligtas sa loob ng bus ay napagkamalan silang may mas malakas pang halimaw kaysa sa mga orc. Nagulat sila nang makita nila si Han-ho na kumakatok sa pinto ng bus at tinawag sila palabas. Sinabi ni Boy Sibat sa party ni Song-woo na mayroong isang machine na magagamit nila upang makabili ng mga item gamit ang gintong nakuha nila sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw. Ito ay karaniwang isang E-rank shop, at nang iyon ito ni Song-woo, mayroon siyang 3 pagpipilian sa ruleta, kabilang ang bronze, silver, at gold. Si Han-ho ay may 360 gold at si Jisoo ay may 584 na gold, kaya maaari lamang silang pumunta para sa bronze na option. Si Song-woo ay mayroong 1,552 gold, at maaari niyang subukan ang silver na ruleta, ngunit mayroon din siyang unlimited rank roulette ticket na natanggap niya kanina sa lobby ng college building. Si Song-woo ay nagtap sa gold roulette option, at nagsimula itong umikot. Nakakuha siya ng first place item dahil sa kanyang swerte. Ito ay isang legendary glass item na tinatawag na Tear of the Sea Spirit, na nagpapataas sa total of mana ng 200 at napapaboost ang recovery speed nito ng 200%. Masaya si Song-woo pagkatapos matanggap ang item na ito dahil makakapag-summon siya ng maraming skeleton ng paulit-ulit kung may sapat na mga bangkay sa lugar. Nag-spin si Song-woo ng silver roulette gamit ang kanyang 1,000 gold, at nakatanggap siya ng second place item, na Vanguard Shield. Si Jisoo ay nakatanggap din ng second place sword sa bronze roulette na tinatawag na Leader of the Expedition Force.
Samantala, si Hanho ay nakatanggap ng isang C-rank potion bundle. Mukhang nakikipaglaban pa ang grupo ni Tesong sa mga orc hunter hanggang ngayon. Nagpa siya si Songwoo na tulungan sila sa paggamit ng bus sa halip na kotse sa pagkakataong ito. Ang mga normal na estudyante ay minasakar ng mga orc habang sina Tesong at ang iba pa niyang mga na-awakened na kaibigan ay nagsisikap na takasan ang mga orc ng mag-isa. Dumating ang bus sa kanilang laban at bumangga sa mga orc. Si Kyung-soo, na si Boy Sibat, ang nagmamaneho ng bus, at medyo masaya siya dahil nakatanggap ng maraming gold para sa pagpatay sa mga orc. Samantala, pinatay din ni Hanho at ng mga skeleton ang mga orc sa pamamagitan ng paghahagis ng mga kutsilyo sa kanila. Uminto ang bus malapit sa mga survivor, at sinabihan ni Songwoo ang mga nakaligtas na pumasok sa loob ng bus. Iniwan ni Jisoo yun ang isang orc, at nasunog ang orc dahil sa epekto ng fire whetstone, na natanggap niya pagkatapos patayin ang unang boss sa rooftop ng gusali sa campus. Ang natitirang mga orc ay madaling pinatay ng kaliwat kanan ni Songwoo at ng kanyang mga skeleton. Nang matapos ang labanan, sinubukan ni Tesong at ng kanyang mga na-awakened na kaibigan na sumakay sa bus, ngunit pinigilan sila ni Songwoo. Alam ni Songwoo na sinusubukan nilang tumakas gamit ang ibang mga estudyante bilang mga bitag. Si Tesong ay naasar matapos marinig ito, ngunit ang kanilang pag-uusap ay natigil nang makarinig sila ng sigaw, at nakatanggap sila ng abiso na ang orc chief ay nagalit sa nabigong panghahan. Medyo natakot si Songwoo matapos marinig ang sigaw, alam niya na kailangan niya ng maraming tulong hanggat kaya niya para talunin ang orc chief. Sinabi ni Songwoo sa party ni Tesong na maaari silang sumama sa kanya kung handa silang makinig sa kanyang mga utos. Kinain ni Tesong ang kanyang pagmamalaki at nang papasok na sana sa bus, sinabi ni Songwoo na ibigay ni Tesong ang kanyang chainmail kung gusto niyang sumakay sa bus. Nagtanong si Tesong kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang sarili nang wala ang chainmail, kaya tumugon si Songwoo na paprotektahan siya, at ito ay isang maliit na halaga na kailangan niyang bayaran para sa kanyang proteksyon. Si Songwoo ay nasa level 5 na ngayon, at maaari na niyang mas-summoned ang mga mid-level monsters tulad ng mga orc. Ang skill card na pinili niya ay nagpapahintulot na magdagdag pa ng 2 skeleton, ngayon ay maaari na siyang mag-summon ng hanggang 9 na skeleton. Si Songwoo ay nagbigay ng chainmail sa one-armed skeleton, ngunit tila nahihirapan siya dito. Ang one-armed skeleton ay ang kanyang pinakamatandang skeleton, kaya binigyan niya ito ng nickname na Righty, dahil right arm na lang ang natitira sa kanya. Habang inaalis ni Songwoo ang chainmail mula kay Righty, sinabi sa kanya ni Hanho na sa palagay niya ay kailangan nila ng isa pang bus kung gusto nilang magpatuloy na magligtas ng higit pang mga survivor. Sinabi ni Songwoo na hindi na kailangan iyon, sinabi niya sa mga survivors na sila ay lalaban sa mga orc dahil ang orc chief ay nagagalit na, at nagpa siya ito ng all-out war sa mga tao, hindi tulad dati kung saan umaatake lang sila sa mga mission level. Pinasag ng isa sa mga survivor ang katahimikan at sinabi sa kanila na nakakita siya ng mahigit 100 orcs sa gym. Nakakatakot ito para sa mga survivors, at nakatanggap sila ng mga penalty dahil karamihan sa mga survivor ay nawalan na ng gana na lumaban pagkatapos marinig ito. Pero sigurado si Songwoo na hindi na 100 orc ang natitira dahil marami na silang napatay sa kanila. Sinabi niya sa lahat na lalabanan niya ang mga orc ng mag-isa. Sina Tesong at ang kanyang mga kaibigan ay mas nainis pagkatapos marinig ito. Sa tingin nila ay swerte lang si Songwoo hanggang ngayon at malapit na siyang maghukay ng kanyang sariling libingan. Sinabi ni Jisoo yun kay Songwoo na hindi magiging madali ang pagpatay sa 100 na halimaw, para sa kanya. Si Songwoo ay tumugon na kahit na magsama-sama sila, hindi sila magiging kapaki-pakinabang dahil ang karamihan sa mga survivor ay mga mahina kaysa sa kanyang mga skeleton. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na sila ay makakatulong dito, dahil ang mga nangyayari ay magiging mas mapanganib, kaya hindi niya sila isasama. Iniisip ni Jisoo na may rasyonal na pag-iisip si Songwoo, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo walang ingat siya. Matapos e-escort ang mga survivors sa ligtas na gusali, nagsimulang magtungo si Songwoo patungo sa susunod niyang destinasyon kasama ang kanyang mga skeleton. Pinagmamasdan siya ng kanyang mga party members mula sa bus, at susugod sila sakay ng bus kapag may nangyari kay Songwoo. Sa sports ground, si Songwoo ay nakaharap ng maraming bilang ng mga orc. May isang galit na pulang buhok na orc na namumuno sa kanila. Iniisip ni Songwoo na siya ay isang mid-level na boss.
Inutusan ng pulang buhok na orc ang iba pang mga orc na salakayin si Sang-woo. Tumungo si Sang-woo sa isang maliit na hagdanan kung saan siya at ang kanyang mga skeleton ay tumayo. Mayroon lamang isang makitid na hagdanan kung saan maaaring salakayin siya ng mga orc, na ginagawang madaling depensahan ang kanyang sitwasyon. Nagsimulang lumapit ang mga orc sa hagdan, at ginamit ni Sang-woo ang kanyang bracelet skill na may berserker, na nagbibigay sa kanya at sa kanyang mga skeleton ng 10% attack at 20% attack speed sa lahat ng goblin type na kaaway sa loob ng 10 minuto. Nagsimulang ihagis ng mga skeleton ang kanilang mga dagger patungo sa mga orc, at nagsimula itong bumagsak na parang mga insekto. Hinaranggan ng red-haired orc ang mga dagger, at inutusan ni Sang-woo ang kanyang mga skeleton na magsimulang umatake gamit ang bone clubs, ngunit madali silang na-overwhelm ng mga orc. Nagalit ang one-armed skeleton matapos makita ang kanyang mga kaibigan na skeleton na pinagpapatay, ngunit pinigilan siya ni Sang-woo dahil hindi pa siya pwedeng lumaban. Pinuhay ni Sang-woo ang mga patay na orc kapalit ng mga napatay na skeleton. Nakatanggap din ito ng weapon synergy buff dahil mayroong higit sa 5 skeleton orc na may parehong axe weaponry ang nasa grupo. Sinimulan ng mga skeleton orc na atakihin ang mga orcs, kahit na ang ilang mga skeleton orc ay napatay na. May mga muling nabubuhay upang palitan sa kanilang lugar, at hindi man lang sila napapagod tulad ng mga orcs. Alam ni Sang-woo na ito ang tamang paraan ng paggamit ng kanyang necromancer class. Ang mga nakaligtas na nanunood mula sa mga bintana ng gusali ay namangha matapos masaksihan ang pagsalakay ng mga orc kay Sang-woo. Medyo masaya rin ang mga kaparty niya na nasa bus matapos mapanood ang husay ni Sang-woo sa paglaban sa mga orc. Samantala, humanga si Sang-woo sa kanyang bagong legendary item, ang Tear of the Sea Spirit. Pinapataas nito ang kanyang kabuoang mana ng 200 at pati na ang kanyang mana regeneration ng 200%. Ang natitirang mga orc ay mahigpit pa ring lumalaban, kaya inutusan ni Sang-woo si Raiti na sumali sa laban. Inatake ni Raiti ang natitirang mga orc sa loob ng ilang segundo, at nakatanggap si Sang-woo ng bagong roulette ticket para sa pagpatay sa 100 halimaw. Lumalabas na si Sang-woo ang ika-21 na taong nakakumpleto ng mga misyon, at tataas pa din ang kanyang ranggo sa infinite status, na limitado lamang sa 100 katao. Nasaksihan ni Sang-woo ang ilang mga hangal na tumatawid gamit ang bus papasok sa main gate. Sa kabilang banda, ang President Council ng paaralan na si Taesong ay kinidnap ng mga orc. Si Sang-woo ay tumungo sa kanilang direksyon upang iligtas sila, at ang iba pang na-awakened na mga tao na nanunood ay natuwa at nagsimulang sumunod sa kanya. Si Sang-woo ay tumungo sa loob ng gusali kung saan pinatili ng mga orc na bihag ang grupo ni Taesong, at may isang shaman na orc, na tila bago nilang boss, ay naruroon. Marami ring patay na katawan ng ibang mga halimaw ang naruroon. Sinabihan ni Sang-woo ang lahat na maghanda, na pagtanto na hindi maganda ang kalagayan nila Taesong at ng kanyang mga utusan. Nagmakaawa si Taesong na iligtas sila, at tumugon si Sang-woo na susubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit hindi siya isang miracle boy, at kahangalan nila ang nangyari sa sitwasyong ito. Nang ang party ni Sang-woo ay umatake sa mga orc, sinimulan nilang patayin ang mga miyembro ni Taesong bilang isang uri ng ritual upang ma-enhance ang kapangyarihan ng boss monster. Huminto ang grupo ni Sang-woo matapos mapanood ang malupit na eksenang ito. Ang boss ay nakakuha ng power buff pagkatapos ng pag-alay, at ginamit niya ang Breath of Abyss sa party ni Sang-woo, at silang lahat ay walang ideya sa nangyari at nalilito. Ang kanilang mana ay nababawasan ng mabilis ngayon. Ang reinforced boss monster ay ipinakita ang kanyang appearance, at siya ay naging isang junior black magician orc chief. Uminom si Han-ho ng potion para pagalingin ang kanyang status effect at binigyan niya rin si Sang-woo, ngunit si Sang-woo ay hindi naapektuhan ng Breath of Abyss ng boss monster. Sa kabaliktaran, ang kanyang mana ay tumaas ng hanggang 4,000 dahil sa epekto ng Breath of Abyss. Kaya't sinabihan niya si Han-ho na ibigay ito kay Jisuo. Pansamantala ring tumaas ang iba pang stats ni Sang-woo dahil sa Breath of Abyss, ngayon pwede na siyang mag-summon ng 50 skeletons ng sabay. Hindi inaasahan ng boss na mangyayari ito, at naguguluhan din siya dito. Nagsimulang sumugod sina Jisuo at Han-ho patungo sa boss, ngunit pinigilan sila ni Sang-woo. Pinuhay niya ang lahat ng mga patay na katawan sa loob ng silid ng boss.
Si Sangwoo ay nakatanggap ng maraming synergy dahil sa maraming bilang ng mga skeleton na nagtataglay ng parehong uri ng mga armas. Si Sungwoo ay umaapaw na ngayon sa kapangyarihan, at handa siyang ipakita ang tunay na kapangyarihan ng kamatayan sa boss. Ang magician or chief ay dinudurog ang maraming skeleton, ngunit wala itong silbi dahil patuloy silang nabubuhay. Pansamantala ring nagbago ang pisikal na anyo ni Sangwoo, at ang boss ay natakot sa kanya. Sinubukan niyang tumakas, ngunit ang daanan ay naharang sa lahat ng panig ng mga skeleton ni Sangwoo. Ginawa ng boss ang kanyang huling makakaya na maabot si Sangwoo, ngunit pinutol ni Righty ang kanyang ulo sa isang malinis na pag-atake. Nakatanggap si Sangwoo ng 1,055 gold para sa pagpatay sa Orc Chief. Ang ranggo ni Righty ay tumaas hanggang level 3 pagkatapos patayin ang Orc Chief, tumaas din ang kanyang mga depensa at command characteristics. Itinuro ni Hanho ang isang bagay na lumalabas sa bibig ng boss, ito ay isang item na may devil attribute. Nang matanggap ang devil attribute, nangangailangan ito ng maraming sakripisyo upang maalis ito. Tinanggap pa rin ito ni Sangwoo dahil hindi naman ito gaanong naiiba sa ability niya na Necromancer. Nakatanggap siya ng isang legendary rank Devil's Bloodstone Orb. Ang item na ito ay nagbibigay sa user ng devil attribute, na ninanakaw ang mana ng kalaban ng 2% sa panahon ng labanan. Kung mauubusan ng mana ang kaaway, sisimulan nitong sipsipin ang kanilang pisikal na lakas. Si Sangwoo ay bumalik sa kanyang normal na appearance dahil ang epekto ng Breath of Abyss ay naalis, na nagbigay sa kanya ng pansamantalang kapangyarihan. Ang lahat ay masaya nang si Sangwoo ay lumabas, at sila ay nag-cheer para sa kanilang bayani. Ang seal sa gate ay naalis na, at natapos ang kanilang tutorial. Kaya't umalis na sila sa campus, pero ang sitwasyon sa labas ay pareho din nung nasa campus. Sinabi ni Boy si Bat Kyung-suli kay Sangwoo na mayroong 2 bus na available, at maaari niyang dalhin ang lahat sa malapit na military base, ngunit si Sangwoo ay nagdahilan na malapit lang ang kanyang bahay. Ang lahat ng survivor ay umalis sa bus, pero sina Hanho at Jisuo ay nananatili sa tabi upang makasama si Sangwoo. Sinabi ni Sangwoo kay Hanho na maaari niyang payagan siyang sumama kung hahayaan niyang putulin ang isang braso niya, para ma-reach ang maximum na synergy gamit ang kanyang one-handed skeleton na si Righty. Uminto si Boy si Bat Kyung-suli dahil napansin niya ang ilang mga dragon na lumilipad patungo sa bus. Kinuha ng mga dragon ang isang umaandar na bus at pinagpapatay ang lahat ng nasa loob nito. Kitang-kita ni Sangwoo at ng kanyang mga kaibigan ang eksena. Sinabi ni Sangwoo sa kanyang mga kasama na mula ngayon ay hahanapin nila ang mga halimaw na tumutugis sa kanila at magpapalakas, dahil kung hindi, ang kanilang kapalaran ay magiging katulad ng mga tao na nasa bus. Sa sinabi nito, naghanda si Sangwoo at ang kanyang partido upang simulan ang kanilang susunod na panghahan. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat!